Tayo ay nasa third Sunday na ay patungkol sa spiritual family. So, ating pamilyang spiritual. So, ang ating title for tonight, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay, ayan, habang inaayos ni Ate Yani, magandang gabi po sa mga kasama natin online, saan mang sulok ng mundo, saan mang kayong lupalop ng Pilipinas, at sa mga makakapanood pa nito. Pag naririnig ko yung word na yun, parang Willie Rebellion yung tunog. So, mag-ingat po kayo at naway maranasan nyo rin yung kasiyahan at kagalakan po na nararanasan namin sa lugar na ito. Praise the Lord. Focus po tayo sa Word of God, nasa bahay, nasa work. Ayan, ang ating topic for this March ay spiritual family. Sabihin nga po natin ng malakas, 1, 2, 3, go! Praise God. At gusto ko po, pag sabi nyo ng spiritual family, titingin po kayong lahat sa paligid ninyo. Sa harap, sa gilid, sa likod. Sabihin ulit natin spiritual family and then lingan-lingan tayo, okay? 1, 2, 3, go! Yan. Praise the Lord. Okay po. Salamat po. At ang ating title for tonight is Our Spiritual Family as Our Support System. Sabihin nyo nga po ng malakas, support system. Yan. Isa yan alam nyo sa trending na salita in this generation. Nung high school kami, medyo hindi familiar sa akin ang word na yan eh. Pero ngayong generation natin, or generation na itong mga kabataan, isa yan sa word na umuusbong at palagi or madalas nagagamit. Our support system. Parang ang ganda pakinggan, no? Pero mamaya italakayin natin saglit ang kahulugan or halaga or importansya ng ating support system. So, pamilyar po tayong lahat sa larong basketball. Amen? Yan. Praise God. Kahit bata, alam yan. Pamangkin ko si Ivler at the age of 9 or 10 years old, talagang sobrang in love sa basketball, kahit pinagagalitan na. So, how about sa sports ng swimming? Meron bang swimmer dito? Nagsaswimming? Wala? Dati, nabalitaan ko sila Pastor. Ayan, nagsaswim yan, nag-practice yan. Bukod sa kanila, wala na. Mga laro kasi ng ano yan, no? Talagang, kung hindi athlete, mga talagang may datong. Di ba? Sports ng golf. Lalo na yan, di ba? Lalo na yan. Talagang larong yan. Oo, pang mayaman. How about sa larong tumbang preso? Yan. Diyan lumaki ang mga 90s, di ba? Bakit ba na? Diyan kami lumaki, patotot, di ba? Oo, mga hawi ng damit. So, yan. Kayo mga hindi nyo na nalaro yan, no? O, iba na nalaro ninyo, feelings. Ay, sorry. Iba na laro ninyo ngayon, more on gadgets na eh. More on technology na kasi. How about sa larong boxing? Boxing, pamilyar? Di ba sa Pilipinas, mayroong isang kilala at isa sa magagaling na boksingero sa buong mundo, nakatira sa Pilipinas. Sino? Yan, 1, 2, 3. Yan, si Manny Pacquiao. Sino? Boom Boom? Yan. Di ba? So, actually, Pilipino, ang galing sa, physicality, mahusay. Sa atin, sa church natin, may mga atleta rin tayo, mga nagta-taekwondo. Di ba? Sa Ate Tina, isa yan sa taekwondo, player ng school nila, varsity yan, nung kapanahunan niya. Kapanahunan? Ang tanda na. Hindi, bata pa yan sa Ate Tina. Ano pa yan? Wala pang 40 yan. So, praise the Lord. Pero sa larong boxing, isa yan sa nagpapatunay na ang mga Pinoy ay hindi lang magaling sa strategy, sa pag-iisip, kundi sa physical, talagang malakas. Hindi lang tayo biniyayaan ng height, no? Ang mga Pinoy. Kaya minsan, or madalas, kulelat tayo sa basketball, kasi mga kalaban natin, mga talagang, lalo na pagdating sa FIBA, di ba? Mga nakakalaban natin, malalaking tao. Pero pagdating sa memorya, sa talino, sa strategy, at sa physicality, isa yan sa maaasahan sa mga Pilipino. Di ba? Doon tayo magaling. At tayo nga, meron tayong isang pinagmamalaki sa bansa natin, which is si Mr. Manny Pacquiao. At marami pa.
na mga boksingero na umuusbong ngayon. Praise the Lord. At sa boxing po, mga kapatid, meron silang syempreng ring. Actually, almost naman lahat ng sports, merong ring na tinatawag. Merong 4 na corner, parang ganito sa pulpit natin. At sa bawat corner na yan, meron yung dalawang player na designated area kung saan sila nakatalaga. 'Di ba? So sa ring na yan, isa sa rules ay bawal silang lalabas kapag nagsimula na ang game. Pag lumabas sila, syempre, it's either sumusuko na sila or talagang ma-disqualify sila. So bawal silang lumabas doon, nandoon lamang sila sa loob. At pag nagsimula ng tumunog ang bell, simula na ng laban. Kinocompose ng 3 minuto kung di ako nagkakamali. Tama ba, Brother Jogard? Nagbaboxing ka ba? Ayan, yun, no? So, and then, after that allotted time ng kanilang paglalaban, kahit anong gusto nilang suntok pa sa kalaban, but once tumunog na yung bell para magpahinga, time out na. Babalik sila sa kanilang designated area at magpapahinga. So, yun ang purpose ng kanilang designated area. So, para magpahinga. Sabihin mo nga, pahinga. Yan, pahinga. Hindi pahingi, pahinga. So, pahinga. At alam niyo po, habang sila ay nagpapahinga, etong corner na kanilang kinalalagyan ay hindi lang para huminga, kundi para mag-strategize ulit ng kanilang susunod na hakbang na gagawin laban sa kanilang kalaban. Para matalo nila yon. So, yung kanilang designated area ay nangangahulugan din ng mini hospital para sa kanila. Sabihin nyo nga, mini hospital. At sa hospital, alam naman natin ang ginagamot kapag may sugat, may sakit, nagpapahinga. At sila, ang mga boksingero na yan, nagpapahinga sila doon, and then kung meron silang mga cut sa kilay, sa pisngi, sa ilong, may mga dumudugong parte ng katawan sa kanila, doon inaayos sa mabilisang oras, mabilisang minuto, doon tinatry i-fix para huminto yung pagdudugo, yung pamamaga para mawala kung kakayanin, and then pinapahiran sila doon ng mga tropical anesthesia. Yan, di ba? And then, habang ginagawa iyon, meron silang coach na nag-guide sa kanila, tumutulong sa kanila, at habang ginagawa yun mga kapatid, alam nyo pa ang isang bagay na napansin ko o mapapansin natin habang nagpapahinga sila. Kapag pumunta sila sa gilid, it's either gusto pa nila o ayaw na nila. It's either tama na, tigil ko na to, o lalaban pa ako. At kapag yung player na yon, itong boxer player na to ay nakaranas na o nakaramdam na ng kawalan ng pag-asa, hindi ko kayang talunin to, ang lakas, ang galing. Ang purpose ng coach is to encourage them. Ang purpose ng coach ay para bigyan sila ng lakas ng loob. Naalala mo yung practice natin? Naalala mo ba yung mga paghihirap, yung pagja-jogging mo tuwing madaling araw, paggising mo ng madaling araw? Para lang matalo mo tong kalaban mo na to, naaalala mo ba lahat ng yun? Alam mo ba kung para kanino ka bumabangon? Taray, Nescafe. Di ba sinabi mo mananalo ka, kaya mo to? At doon, nare-recharge sila, nare-refuel yung kanilang fire, hanggang sa unti-unti, maalala nila yung kanilang vision, yung kanilang pinapangarap na maranasan. At yun ang manalo. Isa sa magandang anime na napanood ko since ako ay batang 20s, 90s, yan, si Ippo Makonochi. Yan. Talagang nanonood ka, di ba? Knockout na, bro, no? So, pati nga ng isang gazelle punch. Oo, talagang support, Demserol naman dyan. So, praise the Lord. Isa yun sa inaabang-abangan namin nung hapon pag uuwi galing school. At doon nakikita namin talaga kung paano pagalitan, kung paano palakasin ang loob ni Ippo Makonochi at ng mga ibang boxer na lalaban o kasali doon. So, mini hospital siya at the same time, panandaliang kapahingahan para sa mga player na nanghihina at nasasaktan. At the same time, doon sila nagkakaroon ng recharge moment
ng kanilang buhay. And mga kapatid, let me tell you frankly, with love and concern, na tayong mga mananampalataya, or siguro hindi lang mananampalataya, but tayong mga tao sa mundong ito, nangangailangan din tayo ng designated corner sa buhay natin. Sabihin mo nga, designated corner. Corner para magpahinga, corner para magpalakas, at corner para humugot ng lakas ng loob sa buhay. Gets po natin? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng corner. Kailangan natin ng corner, mga kapatid. Hindi potato corner, ha? Ano ba yan? Nag-endorse? Hindi naman bayad. Kailangan natin ng corner, mga kapatid. Kung saan makakaramdam tayo ng kalakasan, kapahingahan, at kagalingan. At alam nyo, ang tatlong bagay na yun, lahat ng yon ay nasa presensya ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka naniniwala? Tapong ko to. Okay na yan. Okay na to. Kailangan po natin ng presensya ng Lord upang tayo mapalakas, gumaling, ganahan uli sa buhay. Hallelujah. Yun ang ino-offer ng Lord sa atin. And itong ating simbahan, I could say na ito ay corner nating mga nandirito ngayon. Amen? Kung bakit ka pumupunta, look at this church, di ba? Hindi ko nilalait ang simbahan natin. Pero lahat naman tayo, we admit kung gaano tayo nananalangin, humihingi sa Panginoon for the restoration, renovation ng ating simbahan. Dahil alam natin na meron pa tong mas igaganda. Maganda siya spiritually, pero physically, sa mga matatagal na, goods. Pero sa mga bago, siguro baka ma-distract sila. Pero kahit ganito siya, ang tingin natin dito, corner. Kasi imagine, sa loob ng 7 araw, ilang araw tayong pwedeng magkaroon ng chance para maganap ng bagong simbahan pero hindi natin ginagawa. Right? Bakit? Andito yung puso natin. Kasi we know, ito yung comfort na binigay sa atin ng Lord. Ito yung healing area na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ito yung processing area na binigay sa atin ng Lord. Amen? Pwede palakpakan natin ng Panginoon? Ang ating tatay. At alam niyo po, merong istorya sa Biblia. Buksan po natin. Sabihin niyo po ako sa pagbabasa. In the book of Ezekiel, chapter 17, verse 8 to 16, ito po ay istorya ng mga Israelita kung saan sila ay nakalabas na ng Ehipto at nakatawid na sa tuyong lupa. So tapos na ang season nila ng pagkakaalipin sa mga Egyptians that time. So for 430 years ng pagkaalipin, nakalaya at pinalaya sila ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Lord, amen? Amen. Sige po, search i-present lang natin. Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 16. So, pwede nyo siyang simulan sa 1, pero sa bahay nyo na lamang simulan. Sa verse 1, makikita nyo dyan yung istorya kung saan nauuhaw naman ang mga Israelites at binigyan sila ng tubig ng Lord mula sa bato. Hallelujah. Inutusan ng Lord si Moises, paluin mo yung bato at may lalabas doon na bukal. Yan. Then nakainom ang mga Israelites. So, in verse 8, andito po sa harap, pwede niyo pong sabayan. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sabihin niyo po, Amalekita. Yan. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. So, habang nagbabasa kayo, ulitin ko po, please observe or be observant sa sitwasyon ng mga taong ito. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol, sabi ni Moises, habang hawak ko ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Itong baston na tinutukoy ni Moises ay ito rin yung pinalo niya, dito naghimala ang Diyos sa harap ng mga Egyptians, ng Pharaoh. In verse 10, kaya nakipaglaban sina Joshua sa mga Amalekita ayon sa iniutos ni Moises. Habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. Verse 11, at habang nakataas ang kamay ni Moises,
nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya, ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. So tingin nyo nagtitrip sa Moises? Uy, nananalo ah. Ay, talo? Uy, panalo ulit? Ay, talo? In verse 12, nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Yun ang dahilan. Kaya niya ibinababa ang kanyang kamay. Nangangalay, napapagod. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Tinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. In verse 13, kaya natalo ni na Joshua ang mga Amalekita. Praise the Lord. 14, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Joshua. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. 15, gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. Ang haba sa Tagalog. Sa English po, the Lord is my banner. Hallelujah, Jehovah Nisi talaga. No? Sinabi niya dahil sa itinaas ng mga Amalekita, ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, ibig sabihin naghiganti, nagrebelde, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Meron pa po? Wala na. Praise the Lord. Pwede mo palakpakan natin ang salita ng Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Itong mga Amalekita po na ito ay galing po sila sa descendants or they are some of the descendants of Esau. I know you are all familiar with Esau. Di ba si Esau at si Jacob, yung story nila from the beginning pa sa Genesis, mababasa niyo yan. At itong mga Amalekita na ito, sila rin ang mga unang dumigma sa mga Israelites noong panahon na ito. Imagine for 400 years ng kanilang slavery, wala silang alam na pakikipaglaban sa mga kaaway nila. Di ba? Kasi ang trabaho lang nila ay hindi mag-sparring, hindi mag-exercise, hindi mag-boxing, o kung anumang martial arts yan. Ang trabaho nila ay maglingkod dahil sila ay mga ginawang alipin ng mga Ehipto. So, wala talaga silang alam pagdating sa pakikipaglaban. As in, wala. Kung meron man, siguro, konti-konti, pero hindi literal na paraan. So, balagbag, kumbaga, ang kanilang kaalaman. So, itong mga Amalekita, sila ang unang dumigma sa mga Israelites. Ganun pa man, sila rin ay parang katulad nitong mga Israelita dahil wala rin silang sariling lupain or tahanan that time. So, sila ay nagliliwaliw din sa disyerto, tulad ng mga Israelites. At nang makita, malaman, 100% sure, napakinggan o nababalitaan ng mga taong ito, Amalekita, kung sino ang bayang Israel, kung ano ang himalang ginawa ng Diyos sa kanila, kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran nila o sinasamba nila. So I know for sure na itong mga Amalekites o itong mga Amalekita na ito ay alam at kilala ang mga Israelites na ito. And even si Moises, I believe kilala nila yan. Ang unang encounter dyan, mababasa po ninyo sa Deuteronomy chapter 25 verse 17, kung saan nilusob, nagkaroon ng pagtatalo, paglalaban. At mababasa niyo po yan dyan. So, ang concern netong mga taong ito, ang mga Israelites, ay to survive that time. Kasi ang vision or mission nila that time ay makapunta sa promised land. So, ang goal nila is to survive every day. Kaya nga ang reklamo nila sa Lord, wala bang masarap na pagkain? Wala bang maiinom? Wala bang matutuluyan, matitirhan? Wala na ba mapaglilibingan sa Ehipto? Kaya dito mo kami dinala at mamamatay na kami sa gutom, Moises. Kaya sabi ni Moises, Lord, anong gagawin ko sa mga taong to? Babatoy nila ako hanggang sa ako'y mamatay. Diba? So ang concern nila is to survive every day. They are requesting or demanding para sa basic needs ng tao. Diba? At yun ang pagkain, tirahan, diba? Damit, inumin, yun ang mga basic needs.
At yun ang pinoprovide din naman ng Lord sa kanila. So si Lord ay nagiging mayroong apoy na naglilid sa kanila kapag gabi, nagpo-protection sa kanila. At sa umaga naman, kapag matirik ang araw, ay mayroong ulap. Shekinah glory ng Lord na nagpo-protection din sa kanila para hindi sila masunog sa araw. At ang kanilang mga sandalyas, hindi nasisira, hindi napupudpod. Ganon mag-provide ang Lord, ganon mag-promote ang Lord sa mga anak niya. Praise the Lord. And I pray the same thing na maranasan natin sa Panginoon, sa buhay natin sa faith, at sa buhay natin sa mundong ito. So, ang concern nila is to survive. Ang concern ng mga Amalekita na ito is to fight, to win the battle. Diba? Dahil kaaway eh. So, but despite ng kanilang kakulangan sa kaalaman, lumaban pa rin itong mga Israelita. Ang technique na ginawa ng mga Amalekita ay inatake nila yung likuran ng mga Israelita. So, hindi lang 100 that time ang mga Israelites, hindi lang thousands, kundi millions itong mga taong ito. Kasi isang buong nation sila na naglalakad sa disyerto. Diba? Niligtas sila ng Lord, isang buong nasyon. Hindi pulo lang o hindi magkakamag-anak lang, kundi isang buong bansa. So, million ang mga Israelites na ito. At habang sila naglalakad, ang strategy nila, ang mga nasa likuran, ay mga may hina, mga matatanda, mga may sakit o kapansanan. Doon sila. Yung mga nasa harap, sila yung mga naglilid, pumoprotekta, yung mga kabataan, mga kalalakihan. So, very vulnerable ang kanilang likuran. At matalino, madiskarte rin itong mga Amalekita, kaya ang ginawa nila ay inatake nila yung likuran ng bansang Israel habang sila ay naglalakbay. At doon din nagalit ang Lord. Isa yun sa ikinagalit ng Panginoon sa ginawa ng mga Amalekita. Tandaan po natin, kapag kinalaban tayo or kinalaban ng isang tao ang anak ng Diyos, ang kinakalaban niya ay Diyos mismo. Amen? Naniniwala ka ba? Kaya kapag may umapi sa'yo, ang kinakalaban hindi ikaw kundi si Lord. At ang sabi ng Panginoon, pangako niya para sa kanyang mga anak, vengeance is mine. Ako ang gaganti. Diba? So, at alam natin kung paano gumanti ang Panginoon. He is righteous and just. At alam niya kung ano ang tama. Siya mismo ang may kakayahan, karapatan at kapangyarihang gumanti. So, itong ating pinag-uusapan or share kong istorya sa inyo ng mga Israelita ay isang istorya na kung saan makikita natin how the body of Christ work sa sa mundong ito, mga kapatid, at sa harapan ng ating Diyos. So, pinag-usapan natin support system. Bakit ito mahalaga para sa atin? Number one, dahil ang support system, originally, ito ay ginawa ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ka ng Diyos for a purpose. Totoo po yan, mga kapatid. Isang reason, it is biblical. So pag sinabing support system, ito po ay biblical. Hindi ito galing sa mundo talaga. Ito ay galing talaga sa Panginoon. Maalala niyo si Eva nung nilikha siya ng Diyos or bago siya nilikha ng Diyos. 'Di ba? Bago kinuha yung tadyang ni Adan, ano ang sabi? Gagawa ako ng isang makakasama niya. 'Di ba? Na makakatulong niya. So si Eva ay ginawa ng Diyos para maging support system ni Adan. Amen po? So, I'm not encouraging or promoting love life. Hindi po yun. Pero sa mga kabataan at sa mga single dito, ang tinuturo po sa atin ng Lord is support system is biblical. Amen po? Galing po yan sa Panginoon. That's in the Old Testament. How about in the New Testament? Malala niyo po, sinabi po ng salita ng Panginoon, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body. Tinuro po yan ng Lord, ng Word of God in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 and 14. So example, mga kapatid, even ang ating katawan, alam nito kung ano ang salitang support system. So, example, may mga nag-iigib ba dito? Uy, praise the Lord. Meron. Kapag hindi kaya ng isang kamay, anong gagawin ng isang kamay? Automatically tutulungan. Support system. As easy as that, mga kapatid. Kapag hindi pa kinaya, ginagamit yung binti para bumuelo.
So, hindi siya agad-agad kapag mayroong napulot or mayroong nalaglag, yung kamay inaabot lang ng kusa na parang walang pakialam yung paa, yung bewang, yung ulo. So, our body, ito po ay pinakita at tinuro ng Lord na sa katawan pa lang ng tao ay lumalabas na ang salitang support system. At sabi nga, yan ang tinuro ng Word of God sa 1 Corinthians. So, in the Old Testament, from the Old Testament up to the New Testament ay ipinapakita na ng Lord sa atin kung gaano kahalaga ang support system. And since our topic is about spiritual family, your spiritual family or our spiritual family is also our support system. Do you believe, church? Ako ay support system mo at ikaw ay support system ko. Tingnan mo nga katabi mo. Yes. Sa mga nasa online po, pwede nyo ba pakilagay sa comment section, support system. Hallelujah. This is my personal revelation from the Lord. Every time I ask the Lord, pagpupunta po ako sa church, Lord, I pray ikaw ang makita ko po sa simbahan namin. Nagpa-pray din kayo ng ganon, amen? Nagpa-pray din kayo ng ganon? Lord, ayoko pong makita yung kahinaan ko. Ayoko pong makita yung kasalanan ko. Ayoko pong makita ang kahit na sinong tao, ang gusto kong makita ay ikaw, yung presensya mo. That's a good prayer. Pwede ba palakpakan natin ng Lord kung nagpa-pray kayo ng ganyan? Praise the Lord. That's the right prayer. Hindi mo dapat tignan yung simbahan, yung lugar, yung tao, yung pastor, yung leader, yung nagsasalita, yung katabi mo. Ang dapat mong titignan o hahanapin sa pagpunta mo sa church, walang iba kung hindi si Lord. Amen? Pero alam niyo po, I'll be honest with you, every time, sinasabi ko sa Lord, hinihingi ko sa Lord, Lord, gusto ko ikaw makita ko pagpunta ko ng church. Ang nakikita ko sa church, may sakit. Ang nakikita ko sa church, yung nagawang kasalanan ng kapatid ko sa faith. Ang nakikita ko sa church, mayroon akong kapatid na mahina. Mayroon akong kapatid na nawawala. Mayroon akong kapatid na kakabalik lang. Mayroon akong kapatid na ganito, ganyan. So, yun ang nakikita ko sa church. And, yun din ba nakikita niya sa church? Kung hindi, salamat sa Lord. Pero kung oo, believe it or not, mayroong gustong ipakilala ang Lord sa'yo. The more I see yung kahinaan ng isang tao, the more ko nakikita at na-appreciate yung grace ng Lord. The more na nakikita ko, this is unintentional. Hindi ko tinitignan si Ruth dahil sa kamalian niya, kahinaan niya, yung kapangitan na mayroon siya or negative attitude na meron siya. Nakikita ko siya bilang perpekto. Nakikita ko siya na naglilingkod sa Lord. Pero may pagkakataon, kapatid, na nakikita ko si Ruth sa kahinaan niyang side. And then the more na nakikita ko yun, hindi ko siya na-judge. Nakikita ko kung gaano ka-gracious si Lord sa simbahang ito. Kapag may nakikita kong may sakit, let's say for example si Edna, purihin ng Diyos sa buhay ni Edna. Sa mga nakakilala po kay Edna, si Edna po ay wala na. Kinuha na po ng Lord ang buhay niya. Pero nung kaya niya pa, pumupunta siya dito. Nagdadialysis siya, namamaga ang mata, ang muka, kailangan ng dugo. In-offer niya ang buhay niya sa Lord. And to God be the glory, nagpabaptize pa nga si Edna. Pumupunta siya rito, naka-wheelchair o kaya naman mayroong tungkod. Sabi ko, Lord, gusto kong makita ka pag pupunta ako ng church. Nakikita ko si Edna may sakit. At hindi lang si Edna, even yung ibang mga kapatid natin na may sakit. Brother Renz, may iniinda ko. Kuya Renz, ganito, Pastor, pag-pray mo po ko. At the more na nakikita ko yun, nakikita ko na si Lord Healer. Naiintindihan niyo po? Kapatid, if you are seeing the negative side ng isang tao, it is an opportunity para makilala mo si Lord. Paano mo ma-appreciate ang isang bagay na maganda kung ang nakikita mo laging maganda? Paano ma-appreciate ang gabi kung ang laging nakikita mo? Gabi, umaga.
Hindi mo ma-appreciate ang araw kung laging tag-araw, kaya kailangan ng ulan. Amen? Hindi mo ma-appreciate ang blessing kung lagi kang may blessing. Kaya kung dumadaan ka sa at nakikita mo yung kawalan sa buhay mo, it is an opportunity for you na makita na si Lord nagpo-provide. Amen? At yun ang naging problema ng mga Israelita that time. Lagi nilang nakikita, the Lord will provide. Hanggang sa hindi na nila na-appreciate yung blessing ng Lord. Isang reason, kapatid, isang number 1 red flag. Para masabi mo na, Lord, hindi na kita na-appreciate, tanong niyo sa akin, paano, Kuya Renz? 1, 2, 3, go. Kapag lagi ka na nagre-reklamo. Yung tipong may trabaho ka naman, pero hindi ka naman nagte-thank you. Ang iniisip mo, hindi naman nakakapag-ipon. Yung nag-aaral ka naman, pero hindi mo na-appreciate. Ayaw mo nang pumasok. Yung may blessing ka materially, pero you desire, you ask for more. Kapatid, that's one red flag na hindi na natin na-appreciate si Lord. Nandiyan pa ba kayo? Kaya naintindihan ko na, Lord, every time I pray na, Lord, gusto kitang makita, pagpupunta ako ng church, ang nakikita ko, mga taong broken-hearted, mga family na nagsasuffer, mga taong may sakit, nakikita ko pala talaga si Lord. Nagpapakilala pala talaga si Lord. Ang problema lang, yung paningin ko, mali. Kaya kapatid, again, ulitin ko po, if you are seeing a negative side ng isang tao, hindi siya ang dapat mong tignan, kundi kung gaano kalaki yung love ng Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Because in totality, mga kapatid, kung maalala niyo yung preaching last Sunday night, this church or the church of the Lord is a hospital. And in the hospital, no one is perfect. Lahat mayroong iniinda. Lahat mayroong nararamdaman. Lahat mayroong dinadala. And, kapatid, the Lord is not asking you na maging matatag sa paglapit sa Kanya. Kapag lumapit at bumalik ka sa Lord, do not wait for the moment na maging matatag ka muna. Nagkakaintindihan po? Why am I saying this? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? This church is your family. Your spiritual family. Therefore, mga kapatid, if this is your spiritual family, salamat sa Panginoon. Kung ito nang pinapakita sa inyo, sa atin, na pamilya natin sa spiritual, salamat. Kung hindi pa, pag-pray natin. Pag-pray mo, kapatid. Don't just wait. You ask for the Lord. Di ba? So, ito po ay iyong spiritual family. At sa iyong spiritual family, don't expect na laging maayos, matatag, because like your biological family, this is not. We are all under process. We are all under healing process ng Lord. We are all under His training. We are all under His guidance, His provision, His love, His forgiveness. At no one can demand a perfect church if that person is not perfect. Nagkakaintindihan po tayo? So if you are seeing flaws, hindi ako nagagaslight o kung anumang word. But kapatid, even ang mga malalaking church ay mayroong problema. Even ang magaganda at magagandang pakinggan na simbahan o pangalan ng simbahan ay mayroong kasiraan. And yet, kapatid, that's why I'm telling you, kung may nakikita kang kasiraan sa kapatid mo, panalangin mo sa Diyos. Pero again, it is an opportunity for you para mas makilala mo si Lord. Grabe yung grace ng Lord sa buhay ni Kuya Renz, no? Gracious pala talaga ang Diyos. Grabe yung promotion sa buhay ni Pastor, no? Talagang nagpo-promote pala talaga ang Diyos. Grabe yung kagalingan sa buhay ni Brother Jen, no? Ni Brother Sam. Doktor pala talaga ang Diyos. Amen? Grabe pala talaga ang Lord sa worship ministry, no?
may bago na namang drum set. May bago na namang speaker. May bago na namang mic. May bago na namang... Purihin ang Lord. And your spiritual family, mga kapatid, this is just 3 bullets. And, but I pray na itong mga pinag-uusapan natin ay hindi lang magsilbing normal na lesson sa atin, mga kapatid. Purihin ang Lord sa mensahe niya dahil the more we grow sa relationship natin sa Lord, the more na mas lumalalim din yung ating pagpapatawad, pag-unawa, ating patience sa ating kapwa. Nalalaman din pala natin na tulad ko ay may kahinaan din pala kayo. Akala ko kasi strong kayo eh. Akala ko kasi perfect na kayo eh. Akala ko kasi ganito eh. At kala nyo ganun din ako, pero hindi po. Si Lord lang talaga ang perfect. Amen po. Number 1, our spiritual family or the God. Ayan pala, salamat sa Lord. Our spiritual family challenges you. Base sa ating istoryang binanggit, ang ating spiritual na pamilya, itong ating simbahan, itong ating mga tatay, mga kapatid, kuya at ate sa pananampalataya, china-challenge daw nila tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, china-challenge mo ako? Huwag niyo bagbantaan. Sabi kasi ng Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may natututo sa kanyang kapwa-tao. Totoo ba? Natututo kayo sa kapwa niyo sa simbahan? Totoo po? And I believe this is not just only in spiritual matter. Di ba? Kasi, naalala ko, may lumapit minsan kay Jelan, kay Brother Jelan, at nag-open up na gusto ko pong matutong mag-gitara. Narinig ko, sa pagda-drums, Kuya Jeremy, gusto ko pong matutong mag-drums. Sa pag-awit, sa pagpe-preach, sa pagpe-pray, sa pag-MC. So, hindi lang tayo china-challenge ng spiritual family natin sa material or practical na paraan, but even, or sa spiritual na paraan, but even to our talents, our characters, and attitude. At habang hinahasa ang isang bakal sa kanyang kapwa-bakal, mayroong pangingilo, mayroong sakit sa tenga, no? Ewan ko kung ako lang nangingilo, pero mayroong pangingilo, mayroong parang, ano bang description ng sound na yan? Matining na tunog na masakit sa tenga, di ba? Na nakakangilo. Kasi ganun ini-illustrate ang ating spiritual family. There will be moments, hindi palagi dapat, but there are moments na magkakaroon talaga tayo ng kiskisan, friction. Talagang magkakaroon po tayo ng pagpapatala sa isa't isa. Hindi para malaman kung sinong mas magaling, kundi para sabay tayong umangat. Sabay tayong lumalim sa presensya at pananampalataya sa Panginoon. Ang purpose niyan, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao, the purpose of that is to learn from one another. Kaya nga ang tanong ko po, natututo po ba kayo sa kapatid nyo sa pananampalataya? Praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lesson sa buhay natin ay hindi lang ibinibigay ng Panginoon in times of suffering, in times of blessing, but even in times na kasama mo yung kapatid mo sa faith. Di ba? Yung panahon na kayo ay nagmi-ministry ng sabay. Di ba? Maalala nyo, istorya nila Pablo, naghiwalay sila, pero ginamit ng Lord yun for a purpose. So, hindi porke tayo ay nasa iisang tahanan o tahanan pa ng Panginoon ay smooth sailing ang lahat. Talagang may pagkakataon, mga kapatid, bunga ng ating pagiging imperfect, bunga ng ating pagiging mahina, ay magkakaroon talaga tayo ng challenges ng isa't isa. Mayroong spark, mayroong pressure. At sa darating po na April, mayroon tayong grabing pressure na haharapin. Actually, hinaharap na natin at haharapin pa. So, ito po ay hindi para
ibagsak ang ating moral or ibagsak ang ating pananampalataya, kundi para mas makilala natin ang Lord sa pamamagitan ng kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga, tayo, isang example niyan actually nung eleksyon. Eto lang, recently, di ba? Nung kay Kakamping, kay Pula, di ba? Maalala ninyo? Kay Ping Lacson, yung era na yon ng botohan. Marami tayong mga kapatid sa pananampalataya, or hindi man marami, mayroong mga kapatid tayo sa pananampalataya, inside and outside the church, mga taga-ibang church, talagang nagtatalo-talo, no? Pagdating sa kung sino ang iboboto. At ngayon nga, lumalabas, di ba? Oh, sa mga bumoto kay Bongbong, nagsisisi na ba kayo? Sabi sa mga post. Hindi ko sabi yun, ha? Sa mga nakakarinig dyan, ha? Nagbe-video, ha? Baka may i-crop nyo yun, ha? Out of context yan. Ini-example ko po, yung nakita ko at nabasa ko sa social media. So, di ba, may mga ganun na, nagtatago na kayo, no? Di ba? Yung mga bumoto kay ganito, nasa na kayo? Umiiyak na kayo, nahihiya na kayo, no? So, di ba, may mga ganun na. At the same time, nung panahon na yon, may mga kapatid tayo sa church na talagang umalis sa simbahan. Di ba, meron pa nga sa social media, pinag-unfriend pinagbabablock. At naulit-uli yan recently. Di ba, maalala ninyo? Di ba, na-open up yan, prayer meeting ni Pastor Louie. May post pa sa page ng ICF. Patungkol sa presidente na nanalo ngayon at presidente noong nakaraang panahon. Di ba? Ano ang dapat natin gawin? So, nagkaroon na naman ng nationwide unfriend. Grabe naman. May mga friend pa tayong talagang nag-unblock pa or nag-block pa sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, wag na tayo makisali doon. Hindi healthy conversation yung bagay na yan. But we can get that as an example na isa yun sa mga friction natin. No? Isa yun sa mga pagpapatalas ng Lord na ginagawa sa atin. Paano tayo matututo doon? Kapatid, wag ka sumali. Di ba? Doon mauunawaan mo na, kahit pala Christian na, no? May matigas pa rin talaga pala ang ulo. Meron pa rin talagang ma-pride na ipaglalaban yung kanyang paniniwala pagdating sa politika. Alam niyo po, ang gospel ng Lord, hindi siya nagpo-promote ng political party. Amen? Hindi siya sa pula, sa puti. Di ba? Maganda yung kanta ni Bamboo, hindi pulat, dilaw, tunay na magkalaban. Di ba? Hindi pala talaga kakamping. Hindi pala talaga dilawan at Duterte ang magkalaban. Di ba? Maganda, no? Ang ganda ng kanta ni Bamboo na yun. So, ang Bible, ang gospel, hindi siya nagpo-promote ng division pagdating sa politics or any other certain color sa ating mundo. Ang gospel ng Panginoong Yesus, hindi siya nagtatatag or nagtatayo ng bandila for a specific person. Hindi siya affiliated sa kahit anong brand. Naiintindihan niyo po? May mga endorser po ng cellphone, like mga artista. Kapag endorser sila ng cellphone na, let's say for example, Vivo, hindi na sila pwedeng humawak ng ibang brand ng phone. Ganun po yun. Pag humawak sila ng ibang brand ng phone, like let's say for example, Samsung, iPhone, ganito, ganyan, baka may mangyaring contract na mag-end. So, ganun yun. Si Lord, ang gospel ng Lord, hindi siya nag-endorse na, ito iboto nyo, ha? sa susunod na halalan si Ping Lacson, ha? Sa susunod na halalan si Kibuloy, ha? Ay, stop. Hindi ganoon. Ha? May binigay na character or kategory ang Lord, standard ang Lord, kung sino ang dapat nating piliing mamuno. Pero hindi siya nagka-categorize ng specific na tao. At salamat sa Panginoon, hindi siya ganon. Now, the purpose of this example is para matuto tayo, mga kapatid. Hanggang ngayon, may mga pinaglalaban pa rin tayong political na mga politicians, eh. 'Di ba? So, may that situation, hindi sana maging reason yun para magkawatak-watak tayo. No? Hindi sana yun maging dahilan para mawala yung respeto natin kay Pastor. Magkaiba kami ng binoto ni Pastor, ha, mga kapatid. Pero hindi kami nag-aaway sa politika. Pambira, no? Nagpupukulan pa nga kami ng idea, eh. Di ba? So, binoto ba, Pastor? Pacquiao binoto niyan, mga kapatid. Ang binoto ko si Miriam Defensor Sunchak. Ay, iba pala yun. Hindi, Pastor, ayoko lang sabihin.
Ayoko lang po sabihin. Kasi binibideo nila ako baka mamaya. Biro lang po. Magkaiba kami ng binoto ni Pastor. Pero hindi naman kami nagtatalo patungkol sa binoto namin. Si Brother Sam, Lenny yan. Di ba tama Lenny ka? Bias niya si Lenny. Di ba? Bini Lenny yan Bini Lenny yan. Di ba? Pero hindi naman kami nagtatalo. Actually, nagtatawanan pa nga kami. Di ba? Ano ba ginawa niyan? Ano ba gagawin niyan? Ito, gagawin ito. So, kahit na tayo ay magkakaiba, and that's the beauty of our differences, no? Ang ginagawa ng Lord ginagamit niya yun for His divine purpose para mas makilala natin yung isa't isa at kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating simbahan. So, our spiritual family challenges you. Maalala nyo si Moises, challenge siya si Joshua. Joshua, pumili ka ng ilang mga tao dyan. Lalaban tayo sa digmaan. Base sa istoryang binasa natin, maalala ninyo? Without any knowledge na bakit, sino tong mga to? Anong alam na itong mga to? Tapos sabi pa ni Moises, bukas ng umaga aakit ako sa burol. Hindi sinabi ni Moises kung ano yung gagawin niya sa burol. Mananalangin lang siya ron. Tapos ano na? Magbi-video ka dyan? Magla-live ka ba dyan? Sisigaw ka ba dyan? Go Joshua! Mag-cheer ka ba dyan? Anong gagawin mo sa burol? Bukod sa mananalangin, ganun ka katagal magpa-pray? Ang pakikipaglaban po, most of the time, sa World War history, kung hindi ako nagkakamali, naglalast yan ng, tingin ninyo, di ba? Ganun katagal. So, Moises, anong gagawin mo dyan? Challenge lang siya ni Moises. Ang sabi niya, Joshua, pili ka ng ilang mga tao mo dyan. Pakatapos, lalaban kayo sa mga Amalekita. Sabi ko nga kanina, wala silang experience pagdating sa pakikipaglaban kasi for 400 years, naging alipin sila ng bansang Ehipto. So, si Joshua, sino si Joshua? Si Moises, sino si Moises? Sasama ko si Ur. Sasama ko tong dalawang to para manalangin kami sa taas. Ha? Makikipagpatayan kami, tas kayo playing safe sa taas. Salamat sa Lord, hindi ako si Joshua that time. Kasi kung ako si Joshua, baka questioning ko si Moises. Nagtatrip ka? Salamat na lang sa Lord. Malala niyo si King David. Makikipagdigma sila, pero si King David naman ay pumunta naman sa balcony. Di ba? Pero ibang senaryo, mga kapatid. Iba ang resulta, iba ang rason, iba ang purpose. Si David, pumunta siya sa balcony during the war for his own personal motives. At nag-fail siya sa kasalanan. Si Moises, nagpunta siya sa burol, hindi para sa personal niyang motibo, kundi yun ang instruction ng Lord sa kanya, to pray. Dalhin yung kanyang tungkod at isama ang kanyang, si Aaron at si Hur, to pray. Yun ang purpose nun, mga kapatid, so to pray. So, Moises challenged Joshua that time without any reason or any excuse. Sumunod si Joshua o hindi? Sumunod. Pumili siya ng ilang kalalakihan. Ilan lang yun at lumaban sila sa mga Amalekita. Kaya mga kapatid, your spiritual family will challenge you. God will use your spiritual family to challenge you. To get you out of your comfort zone. Amen? Masarap sa comfort zone, kaya nga comfort Comfort zone, bars. Pero kapatid, walang paglago sa comfort zone. Amen? So kung hindi pinili ni Moises si Joshua that time, wala sanang Joshua na warrior. Wala sanang Joshua na next generation. Malala nyo si Joshua ang pumasok, ang nag-lead sa bansang Israel, papasok sa promised land. Amen? So kung hindi siya nag-go, nag-okay, nag-game, nag-G sa challenge ni Moises, wala sana ang mga Israelites sa promised land. So again, God will use your spiritual family to challenge you. Pangalawa po, God will use your spiritual family to join you in your specific season. To support you. In short, yan.
Nararanasan niyo po ba sinusuportahan kayo ng iyong spiritual na pamilya? Yung totoo po. Kung hindi pa, patawad po. Kung hindi niyo pa po nararanasan yun, sorry po. Pero kung nararanasan niyo na yun, purihin ang Lord. Kung hindi niyo pa po nararanasan, salamat sa Lord, may time pa. May chance pa para maranasan mo sa katabi mo, sa likod mo, sa harap mo, na kung may pinagdadaanan kang mabigat, hindi kayo iwanan ng church. Ulitin ko po, kung may pinagdadaanan kang mabigat, sakit, kasalanan, consequence, gagamitin ng Lord ang church para hindi ka makaramdam na nag-iisa ka. Tapikin mo nga katabi mo, hindi ka nag-iisa. With all sincerity, hindi kayo nag-iisa. Kaya nga sabi ng isang tumatakbo noon, di ba? Anak, itabi mo, ako na. Ba't bumabalik ba tayo sa politika? Hindi, biro lang po yung last punchline. Wala po yun, biro ko lang po yun. Kapatid, gagamitin ng Lord ang iyong spiritual family para makaramdam or iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Ulitin ko po, Jaja, gusto sabihin sa'yo ng Lord, hindi ka nag-iisa. Kaya Jogard, hindi ka nag-iisa. Ate Beverly, hindi ka nag-iisa. Kay Ronald, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po at ginagamit ng Lord ang yung spiritual family para samahan ka sa season na meron ka. Amen po? Praise the Lord. Pero palakpakan natin ng Lord sa buhay ng mga spiritual family natin. So kapatid, kung tinutulungan ka, magpatulong ka. Amen? Kung may taong naglalaan sa'yo ng kamay para tulungan ka, huwag ka nang magmatigas. Ang tigas mo din no? Kulit mo din Hinihila ka na pabalik. Piglas ka pa ng piglas. Asan na yung tali? Kapag may ginagamit na ang Lord para tulungan ka, kapatid, magpatulong ka na. Hindi kahinaan or hindi ka bawasan ng pagkatao. Actually, bawas na nga yung pagkatao natin dahil sa kahinaan natin. Pero kung sasamahan pa natin ng pride, ibang usapan na yan. Tandaan nyo, pride ang naging dahilan kung bakit bumagsak si Lucifer. Pride ang naging dahilan kung bakit hindi naranasan or hindi naabot ng biyaya ng Diyos si Judas Iscariote. Kaya kapatid, again, God will use your spiritual family to join you, to support you in your specific season. Salamat sa Lord. Dahil merong tumutulong sa atin na church, spiritual family, pastor, leaders, mentors, and minsan, mga disciples mismo. May pagkakataon ng congregation. Tulong din po kayo sa amin. Blessing din po kayo sa amin, sa totoo lang. Ako na po ang magsasabi in behalf of Pastor Louie. Kapag nakikita po namin kayo sa church, lumalakas po kami. Walang bola, walang halong sugar coat. Wala po, totoo po yun. Kalakasan po kayo. Kung gusto nyo pong maging kalakasan sa kapatid mo sa faith, your presence is enough. Yung pagpunta mo pa lang sa church, okay na yun. Kahit hindi ka magaling magsalita, kahit hindi ka magaling mag-approach, your presence is enough. May one time si Brother Jelan, nagsabi siya na nagkwento siya ng kanyang nararamdaman sa mga kapatid niya or kaibigan niya, kababata niya. Wala siyang narinig na advice. Nakinig lang sila pero gumaan yung pakiramdam niya. Sometimes, your presence is enough. Even without words. It's enough na makinig ka. It's enough na maramdaman ng kasama mo, kapatid mo sa faith, na you are available. No? At kapatid, alam niyo, isa sa natutunan ko last seminar, leaders seminar po sa Pasig, sabi ni Dr. Jim Wall, your availability can bring an impact and change to someone's life. Pastor, di niyo naalala yun, no? Pinag-usapan natin doon, no? Ang ganda, no? Sabi ko, grabe, sakto yung ang galing yung tema natin ngayon. Your availability will bring change and impact sa buhay ng isang tao. And at the same time, vice versa, kapag sinasabi mong busy ako nasasaktan din yung taong sinasabihan mo. Fellowship tayo.
Mentoring tayo. Hindi po ko pwede ngayon eh. Hindi man sabihin ng mga mentors or ng mga ate at kuya mo sa faith, attend ka sa Friday. Busy ako eh. Hindi man namin sabihin or hindi man nila sabihin, but the truth is, nasasaktan din sila, nalulungkot, umiiyak sa Panginoon. So mga kapatid, God will use your spiritual family to support you, to join you sa iyong pinagdaraanan or sa iyong sitwasyon. Mababasa natin yan in the book of Luke chapter 19 verse 21. Sabi ito po ay istorya, pangyayari ito sa buhay ni Jesus habang siya ay nag-share sa templo, sinagoga. Ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid. Si Maria, tinutukoy dito. Pero hindi sila makalapit sa kanya kasi ang daming tao that time. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ama at mga kapatid. Alam niyo sagot ni Jesus? Gusto nila kayong makita. Guro, sabi ni Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid. Number one standard sa paghahanap ng spiritual family ay yung sinabi ng Panginoong Jesus, nakikinig at sumusunod. Hindi yung active sa ministry. Hindi yung active sa pag-attend. Hindi yun. Ang number one, sabi ng Panginoong Jesus, yung spiritual family na tinutukoy niya ay nakikinig at sumusunod. Malala niyo po yung talinhaga sa paghahagis ng binhi. Di ba? May mga tumubo sa batuhan, may mga tumubo sa halamanan, sa matitinik, at may napunta sa matabang lupa. May mga nakinig, lahat nakinig, may mga excited pa nga, habang nakikinig, pero pagdaan ng panahon, ng sitwasyon, na matindi, ng problema, ng victory, ng blessing, lahat sila iniwan yung salita ng Diyos. At ang nanatili, ang mga lumago, ang mga naging malusog, yung mga nakinig, at sumunod. Kaya kapatid, your spiritual family, they are the one. They are those people na nakikinig at sumusunod sa Word of God. Amen? Doon pa lang, kapatid, dadaanan ko lang saglit, doon pa lang, kung totoong nagbabasa ang tao ng Bible, paniniwalaan na nila na kapag ang sekta nila, hindi sila pinagbabasa ng Bible, mali. Doon pa lang. Kapatid, kapag may napuntahan kang church, I'm not encouraging you na umalis sa church. Pero kung may mag-invite sa'yo na sinabing kapatid din sa faith, tapos sa church nila, hindi sila pinagbabasa ng Bible, kapatid, layuan mo yan. Red flag yan. Number 2, alisan mo yan. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, ang mga nakikinig lang at sumusunod. So, hindi nila masusunod at mapapakinggan ang Word of God kung sila mismo hindi nagbabasa ng Word of God. Amen? Klaro? Klaro po yan, mga kapatid, ha? So, tayo po, mga kapatid, we tried our best. By God's grace and the strength of the Lord, we do it. We try to listen. We try to obey. Amen? Kaya nga nasasaktan tayo kapag hindi tayo nakakasunod sa Lord, eh. Kapag nadededman natin ang Lord eh. And that's the Holy Spirit working in us, mga kapatid. That's the beauty, that's the power of the Holy Spirit. So our spiritual family and community can be there sa panahon na mayroong may sakit sa atin. Di ba? Na-appreciate ko yung, sa Diyos ang papuri. Pag mayroong may sakit, pinupuntahan ng mga kapatid natin sa faith, pinagpe-pray. Sa ospital, sa bahay, kahit nga hindi kilala, no? Sister, pag-pray nga natin to. Si sister naman, hindi naman niya kilala yung pagpapray, pero sige lang siya, go lang siya, sama siya. Si brother, ganun din. Pag-pray mo nga si sino yun? Sige, pag-pray natin. Pag-pray natin. Hindi, relatives ko yan, mahal ka sa buhay, ganyan-ganyan. O kaya, pag may sakit tayo mismo, di ba? Sa GC po ng mga workers, 2, 3 ang nag-message, 4 na nanghihingi ng prayer request. Lahat sila may iniinda. Hindi specific kung ano. Physically, may sakit. Spiritually, siguro nanghihina. Nag-message sila, ngayong araw lang. Ulitin ko po mga workers po natin yon sa simbahan. Nakakaramdam sila ng panghihina, ng sakit. Iniinda nila physically. Nag-ask ng prayer. Kaya kapatid, ikaw, kung nagsisimula ka sa faith o kung nanghina ka sa faith mo sa Lord,
huwag kang mahiya na manghingi ng prayer request. Amen? Pastor nga, nagpapapray. Pastor nga, nagpapapray. Believe it or not. So kung sila, na mga mature na sa faith, ginagamit na ng Lord, they are humble enough to ask for prayers, how much more tayo nagsisimula pa lang? Sabi mo nga sa katabi mo, matured ka na? Matured ka na ba sa faith? And I thank the Lord sa kagandahan ng ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Isa dyan yung pagbabible study, fellowship sa mga kapatid natin sa bahay, house Bible study. Dahil nakakarinig ako ng mga testimonies mula sa iba't ibang tao na nakaka-encourage, uplift ng faith ko din personally. Kapag pinagagaling sila ng Lord, uy, brother, alam mo, may pinag-pray kami ni Pastor last week, gumaling. That boost my faith sa Lord. Wow, sabi ko, ang galing ng Lord sa simbahan namin. Ang galing ng Lord sa kanyang pamilya. I am blessed sa house Bible study at sa ating mga testimonies tuwing may online post sa kung paano kumikilos ang Lord sa kanila. Patunay po yan mga kapatid na sinasamahan tayo ng Lord through, kasi hindi man natin nakikita sa Lord physically di ba? Hindi man natin alam yung itsura ng Panginoon, matangos ba ilong niya, sarat, pero ang sabi lang, nilikha tayo sa wangis ng Lord. Therefore, God's spiritual family, etong church, ito yung physical attributes ng Lord dito sa mundo. Amen? Kaya kapag may problema ka, huwag mo layuan. Ito na nga lang yung ginagamit ng Lord para abutin ka, tas lalayuan mo pa. Saan ka pupunta? Sa mga adik? Saan ka pupunta? Sa mga may sakit din? Hindi ko minamaliit. Pero yun ang katotohanan, kapatid. Saan ka pa pupunta? Tayo, may sakit tayo, pero inaamin natin sa Lord at nagpapagaling tayo. Yung mga nasa labas, mga may sakit din yan, pero ayaw nilang aminin. At nagmamatigas sila sa Diyos. So saan ka pupunta? Just a simple common sense, mga kapatid. Kapag may problema sa bahay, sa pamilya ninyo, pinagpa-pray ng church. Amen? Salamat sa Lord, wala naman tayo nababalitaan masyado about divorce, di ba? About LGBT sa church natin, homosexuality, drug addiction. Pero kung may mga ganun man, mga personal na testimony and story, we do our best by God's grace. And I personally, myself, experience it, mga kapatid. Just recently, nang ako ay matisod, nang ako ay madapa mula sa pagkakasala. Salamat sa Panginoon kasi isa ang simbahan sa nakita kong mga tao na sa Diyos ang papuri. Ito ang isa sa mga nakita ko na ginamit ng Lord para iangat ako. Hindi yung moral ko, hindi yung posisyon ko, kundi yung aking relationship sa Panginoon. Yun ang problema minsan no? Kapag bumagsak ang tao sa kasalanan, ang gusto niya makabalik uli yung kanyang posisyon, yung moral, yung tiwala sa kanya ng tao, which is, ako personally, hindi ganun ang pinakita sa akin ng Lord. Sa Diyos po ang papuri at salamat sa pamilyang ito, sa simbahang ito. Kapag kailangan mo ng counsel, andito ang church. Pastor mo, hindi mo binabayaran yan. Hindi natin binabayaran. Salamat sa Lord hindi sa kanyang papuri. Sa mga workers, hindi naglilinis sa BTX, di ba? Naglilinis, nagwawalis, nagtatanggal ng mga ipis, ng mga... Actually, bukas nga, tandaan niyo po ito bukas. Anong araw bukas? Lunes, gagawin ng BTX. Alam niyo kung ano? Tatanggalin nila yung agyo sa CR. Maniwala kayo. May pupunta rito para magtanggal ng agyo sa CR. Ayoko na lang talaga. Pero, volunteer yan kusang loob yan. Si JR, nasa Cavite yan, nanonood dyan, pero ewan ko lang talaga. Ang gusto ko pong sabihin, kapatid, ang serbisyo po natin dito hindi bayad. Serbisyong totoo. Serbisyong tapat. Tapat at totoo.
Walang kinikilingan. Walang pero para sa Lord lahat. Yung mga naglilipat ng slides, gumagawa ng slides, kahit 15 minutes mo lang isend yan bago ang gawain, gagawin agad nila yan. Ganun sila kagaling. Walang bayad yan. Ikaw na lang magre-request, makikisuyo, magde-demand ka pa ng sobra. Kuya Eric, pakigawa nga to, bilisan mo ha. Gagawin naman talaga nila. It is for the Lord, kapatid, dadamayan ka nila. Mga estudyante natin dito, walang pang tuition, may utang sa school, hindi makapag-aral. Dito lang ako nakakita. Manggagawa sa simbahan, pastor, leader, worker, tinutulungan gumawa ng resume yung kapatid niya sa faith eh. Binibigyan pa ng tips eh, kung paano yung sasagot eh. Hindi ito sasabihin mo. Ipupush pa eh. Bibigyan pa ng pamasahin, ng pangkain sa pag-a-apply. Salamat sa Lord. Ayokong mag-name names, pero mag-drop ng name. Pero, kapatid, kung kulang pa yon, bigyan mo pa ng chance si Lord. Kung hindi mo pa nararanasan, bigyan mo pa ng chance si Lord. Kasi ipaparanas niya sa'yo yung support and pagsama sa'yo ng spiritual family mo. It is not by anyone's effort, kundi sa effort lang ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 5 po, mga kapatid. Sorry po, napahaba. Pero love naman natin si Lord, amen? Yes, praise the Lord. Hallelujah. Ganoon din tayong mga mananampalataya, kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Amen? Pag may nasasaktan din tayo. Pag may nagsasaya tayo. Si pastor nakakuha binless ng Lord ng bagong sasakyan, ang saya nating lahat eh. Amen? Sa sobrang saya natin, dinadrive pa nga natin eh. Kahit wala tayong lisensya eh. Di ba? Sa sobrang saya natin, di ba? Kapag may nagpapabless ng bahay, ng business, ng motor, ng kung anumang blessing sa kanila ng Lord, we pray for them and we rejoice for them. Amen? Same thing, kapag may mga namamatayan, pumupunta tayo sa mga bahay, at marami pang gagawin nating mga proyekto, tuloy-tuloy pa yan kung iboboto joke. parang nangangandidato, but kapatid, that's the truth. Totoo po yan, kapatid. At sa maniwala ka at sa hindi, sa susunod, ikaw naman ang gagamitin ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. May ka-fellowship po ako sa ibang church, to God be the glory. Sabi niya, bro, hindi ko talaga alam yung talent ko. So, hindi ko alam kung saan ako magpapagamit sa Lord. Sabi ko, hindi, may talent ka. Kailangan mo lang ng time para bungkalin. Meron ka. Sabi ko sa kanya. At kapatid, hindi lang pala talent ang pagpapagamit sa Lord, no? Ang ginagamit ng Lord. Basta available ka, gagamitin ka ng Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gusto mong gamitin ni Lord? Maging available ka. Maging available tayo. Pangatlo po, kapatid, God's spiritual family is part of our journey. Going back to the story, our spiritual family will support us. Totoo po yan. Malala niyo po, si Moises, sinuportahan po siya ni Hur at saka ni Aaron. Umakyat siya sa burol, inangat yung tungkod, tapos tinignan lang sila. Walang instruction si Moises kay Hur at kay Aaron anong gagawin. So nung nakita ni Aaron at ni Hur si Moises na nagpe-pray, I believe they prayed as well. Pero isang klaro, nung makita nila na si Moises nangangatog na sa ngawit, sa pagod, ikaw ba naman nakataas ang kamay mo, pagkatapos may hawak ka pang tungkod. At hindi lang yon. That time, Moises was already 80 years old. Or 86 if I'm not mistaken, to be exact. 80 years old. Nakakita na ba kayong 86 or 80 years old? Matanda na yun. Ang father po ni Kuya Jogard, 87 years old. Naka-fellowship namin last time to purihin ng Lord. At mahina na ang pandinig. May pinag-pray kami ni Sister Annalyn, 83 years old ba yun, tita? Mahina na ang tuhod. Literal. Pag 80 years old na ang tao, ang dami ng masakit, ang dami ng komplikasyon sa katawan. So si Moises, dala ng kanyang katandaan, dala ng kanyang kahinaan, at dala ng pagod. Nangihina, bumabagsak. Alam niyo, ginawa ni Aaron at ni Hur,
tinulungan si Moises. Paano? Pastor, okay lang ba? Kunin ko yung oras mo. Pwede ka ba? Kasi ganti natin to kay Pastor. Kasi siya yung laging nagre-request sa atin ng example, di ba? Pastor, okay lang po ba? Salamat, Pastor. Dito ka lang, Pastor. Hindi, Pastor, dito ka lang. Dito ka lang. Yan. Mga kapatid, ganito ang nangyari. This may take time. Seryoso to. Nung si Moises ay nagpe-pray, mga kapatid, nung si Moises ay nagpe-pray, hindi lang siya nakaluhod. Hindi lang po siya nakatayo. Hindi lang gestures na normal ang ginawa niya. Ang ginawa ni Moises, tinaas niya yung kanyang tungkod. Pwede ba gitara, Pastor? Hindi, na lang, Pastor. Drumstick na lang. Huwag na yan, Pastor. Sige na nga. Request mo yan, Pastor. Ayan. And then, he prayed. He prayed kay Lord. Lord, pagtanggol mo ang iyong bayan. Ipaglaban mo, proteksyonan mo laban sa mga mananakop. Sumisigaw siya with all his strength. Lord, pakinggan mo ko. Andito ngayon yung mga anak mo natatalo. Andito kami, sumisigaw ako, Lord. Hindi pa, Pastor. Tandaan mo, tumatagal ng buwan yung laban. Oo. Pastor, matatalo kami. Iangat mo yan. Lord, anong gagawin namin? Nangangalay ka, Pastor. Sige, baba mo lang. Uy, natatalo si Joshua, Pastor, oh. Uy, natatalo si ganito si church. Pastor, kailangan mo umangat. Yan. Kapatid, this may be funny. Okay lang, Pastor. Totoo yan, realistic yan. Kapatid, are you seeing your pastor praying for you? Nararanasan niyo ba? Nagpa-pray ang pastor niyo para sa inyo. In totoo lang, nararanasan niyo ba? Praise the Lord! Kapatid, nangangalay din siya. Napapagod din yan. Purihin ang Diyos sa buhay niya, sabi ko nga kanina pa. Purihin ang Diyos sa buhay niya. Pero kapatid, anong gagawin mo kapag nangangalay ang pastor mo? Kapag nangangalay ang taong nagpa-pray sa'yo, napapagod, tititigan mo lang? Nakaupo ka lang? Papalakpak? Magta-thank you? Kapatid, pag binaba niya yung kanyang guard, maapektuhan ka. Maniwala ka sa akin. Kapag ang taong nilagay ng Diyos to lead us, huminto sa pananalangin, mayroong malaking impact sa atin. Nakangalay ka na, Pastor? Binibigyan niya na lahat. Meron bang gustong tumulong sa kanya, kapatid? Di ba sa story, hinampas niya? Hindi, Pastor. Wag. Bago yun, Pastor. Wag, Pastor. Wag. Oo, lalabag tayo sa ano. Nangangalay? Napapagod? Walang gustong tumulong sa pastor? Patalo muna konti. Patalo? Pwede, Pastor. Tatatalo na naman. Babagsak na naman. Aangat niya uli. Magpapahinga siya saglit. Sa kukonting lakas na naipon niya, iaangat niya uli yung tungkod. He will pray. Nananalo sila Joshua. Pero hindi nananatili yung lakas niya. Hindi nananatili ang lakas ni Moises. Napapagod. Wala pa rin gustong tumanggap ng tulong mula sa Panginoon. Walang nag-initiate. Hinihipo ka ng Lord. Hinihipo ka ng Lord. Huwag ka magmatigas, kapatid. If the Lord is touching you para tulungan ang taong ginagamit niya to help you, do so. Gawin mo. Huwag ka magmatigas. This is for us to be preached sa buhay natin, mga kapatid. Are you seeing your pastor na papagod? Nakikita nyo? Is it enjoyable? Is it laughable? Is it funny? What are you doing, kapatid? Manonood lang tayo the whole time? Hindi matatapos ang preaching na to. Hindi matatapos. Walang tutulong, kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord, kapatid. Come on, do it. Palakpakan natin ng Lord. Wala na, kapatid. Silang dalawa lang. Sige, huwag ka mahiya, kapatid. Sige, lumapit ka. Let this message sink in sa puso natin, kapatid. Totoo po ito, kapatid. Totoo po ito. Come on, kapatid.
If you are seeing this person na nilagay ng Lord sa buhay mo para tulungan ka, what are you doing to help him? Anong gusto mong gawin para tulungan siya? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, medyo gumaan ba? O bumigat lalo? Masarap. 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 Wala, masarap. Mas gumaan ng konti, Pastor. Mas magaan. Kapatid, ulitin ko po, this is not just a message para matuto tayo. Ito po ay mensahe ng Panginoon kung ano ang gagawin natin mula ngayong gabi hanggang sa mga susunod na buwan. Kung nakikita mong napapagod itong taong ito, tulungan mo. Tulungan mo. Tulungan mo. And you know what happened, mga kapatid? Alam niyo kung ano nangyari? Nang tulungan ni Hur, nang tulungan ni Aaron, si Moises, nagtagumpay ang bansang Israelites laban sa mga Amalekita. Okay na po kapatid, salamat po. Bada palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Thank you po, Pastor. Praise the Lord. Preach, kapatid, preach. This is the message of the Lord. Kapatid, hakbang tayo by next month. Actually, mahakbang na tayo. But the visible act of leap of faith sa ating simbahan ay magaganap malapit na. Number 1 dyan, ang pagpapagawa ng simbahan. Ulitin ko po, isa sa visible act of leap of faith natin this year ay ang pagpapagawa ng church. And this battle, hindi siya madali para sa isang tao. Hindi to project ng isang tao lang. Hindi to project ko, ng mga leaders, or ng mga certain group, or certain people. Ito po ay nais ipagawa ng Diyos sa kanyang simbahan. Sa iyo. So if you are seeing this church as your spiritual family, kapatid, help us. Kapatid, help us to win this battle. And to God be the glory, kasi si Moises, kahit hindi naman sinabi ng Lord sa kanya, kapag may nangialam sa'yo, may magbibigay ng tulong, huwag mong pansinin. Sabi mo sa kanila, ikaw lang yan, trabaho mo yan. Kapatid, hindi. Moises was humble enough that time. Alam niya sa sarili niya yung limitasyon ng kanyang kakayanan. Pastor, hindi mo kayang laban. Kailangan mo ang church. Church, hindi rin natin kaya ang laban. Kailangan natin si pastor. Amen? Totoo po yan, kapatid. Let this message be preached sa simbahan natin. Sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan po natin ng suporta. Kailangan po natin ng tulong. And we are all part of our faith journey. Sabi mo nga sa katabi mo, part ka ng faith journey ko. And the beauty of spiritual family is that it is always changing. It is always growing. Change for the better. Ika nga ng isang produkto. So, may pumapasok sa buhay natin for a certain season, but with a divine purpose. May mga kapatid tayo dito sa faith, saglit lang silang napunta rito sa church. Pero nag-iwan sila ng marka na talagang nakakabigay buhay sa atin. Brother Gans, Ariola family, Pastor Apollo, maybe not for a lifetime, maybe just for a season, but there's a big impact. There's a divine purpose. Kapatid, hindi tayo lagi o habang buhay nandito sa church. Sinabi ko na to una sa aking mga disciples. Way back, nag-aaral pa sila. Ngayon, mga graduate na yung iba sa kanila. Yung iba magtatrabaho na at mag-aaral pa ng college. Sabi ko sa kanila, hindi tayo habang buhay magkakasama sa church. Kasi maaaring dalhin tayo ng Lord sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas, para gamitin niya for His divine purpose. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magkakapatid sa faith. Kaya kapatid, habang magkakasama pa tayo, nawa, magawa natin yung divine purpose ng Lord sa atin para sa kanyang pamilya, para sa kanyang simbahan. We will learn from each other. They will help us, we will help them. Vice versa, di ba? Ganun kasarap, ganun kadali. So we have to surround ourselves ng mga tao na naniniwala rin kay Jesus and who are actively living out the gospel. Next po ako, Ate
In Colossus chapter 2, verse 6 to 7, dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Hallelujah. Kung bakit kailangan mo maging matatag? Dahil may pagsubok. Amen? The reason why you are praying for strength is because mayroong problema. Kung bakit ka nagpa-pray at nagde-desire ng joy, dahil alam mong mayroong sorrow, mayroong sadness, mayroong brokenness. Kung bakit ka nagpa-pray sa Lord and you are desiring for joy, for love, for peace, simply because ang mundo ay pasama ng pasama. And for us to appreciate yung Spirit ng Lord, yung attributes ng Lord, yung nararanasan natin, doon natin ma-apply yung kanyang presensya. Now, this is the encouragement for us. Tinanggap natin si Jesus. Amen? So, ang sabi sa atin, mamuhay tayo ng dapat or karapat-dapat sa paningin ng Lord. Lahat ito, lahat tayo, bago sa faith, matagal na sa faith, matagal na sa church, bago pa lang sa church, patuloy kayong lumago. Kaya ang growth, hindi siya talaga stagnant no? Talagang tuloy-tuloy siya Ang learnings, di ba? Ganun. Tumibay sa Kanya. Pagkakakilala kay Lord, magpakatatag kayo sa faith na itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat. Now, as our conclusion, mga kapatid ko sa pananampalataya, spiritual family is part of our journey. Totoo po yan. Kaya sila Aaron, si Hur, si Moises, si Joshua, they are body of Christ And as a body, as a family, sama-sama sila. Iba-iba ng part, pero sama-sama. Walang bida, si Lord lang. Amen? Walang bida. Hindi bida si Moises. Imagine kung si Moises ang bida, ano bang purpose ni Joshua? Ay, ikaw lang man pala bida, hindi na ako laban. Kung mahalagang role lang ay yung kay Moises, sana wala nang lumaban physically. Pero vice versa, kung ang mahalagang role lang ay yung part ni Joshua, sana wala nang nag-pray. O kung ang mahalagang part lang o role lang ay yung part ni Moises at ni Joshua, sana wala nang tumulong na Hur at Aaron. So every part of the body is important. You are vital. Sabi mo sa katabi mo, ang halaga mo. Mahalaga ka. Napakahalaga natin sa paningin ng Panginoon. Jesus, without us, we are nothing. Jesus alone, He is still Jesus. Kaya kailangan natin si Lord. Walang tao na walang ulo. Patay yun, mga kapatid. Patay yun. Sila, magkakasama silang gumagawa at hindi sila iniwan ng ulo. Hindi sila iniwan ng Diyos. Amen? Hindi sila iniwan ng Diyos. Kapatid, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. We are all growing. We are all changing by God's grace. Sa biyaya, sa lakas or kalakasan ng Panginoon, binabago at binabago at binabago niya tayo. Now, in John chapter 15, verse 12 to 17, sabi ni Jesus, ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Hallelujah. Mga kaibigan ko kayo, kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na alipin dahil ang alipin ay hindi alam kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayo mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Ito nga ang aking utos, magmahalan kayo. Last verse in Romans chapter 9, verses 25 to 26. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas. Ang dating hindi ko mga tao, ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal, ay mamahalin ko. At sa mga sinabihang kayo'y, palakpakan natin ang salita ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon.
Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Oseas, ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At sa mga sinabihang kayo'y hindi ko mga mamamayan. Sabi ng Diyos sa iyo, kapatid, siya ay tatawaging anak ng Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Ama. Amen? This is one of the greatest blessing ng Lord sa ating mga believers na kailangan nating lagi iiyak at maalala natin para maging humble tayo sa harapan ng Lord. Purihin natin siya. Hindi tayo makakapaglingkod, hindi tayo makakagawa ng kahit anong bagay napapantay sa pag-ibig niya, sa biyaya, sa awa niya, sa habag niya sa atin. And yet, tinawag niya tayo bilang sons and daughters of Him, of the living God. Manalangin po tayong lahat, mga kapatid. Kasama ko sa iyong harapan ang mga anak mo na pinili at tinawag mo, aming Diyos Ama. Papakumbaba kami at humihingi, Lord, direct our steps. Give us vision, Lord. Bigay mo sa amin yung desire ng puso mo. Ilid mo kami, Lord, sa paraan na nais mo para sa pamilyang ito. Lagyan mo kami ng iisang motibo, ng iisang puso. Yung kamukha ng puso mo, Panginoon. Yung ugali na meron ka. For you are the standard, Lord Jesus. Kung paano ka magpatawad, naway maging ganun din kami magpatawad. Kung paano kang naging mabuting tao, naway maging ganun din kaming kabuti na tao. Kung gaano ka naging mapagbigay, naway maging ganun din kami makapagbigay. Kung gaano ka nagtiwala, naway ganun din kaming maging mapagtiwala. Kung gaano ka umunawa, naway maging ganun din kami na umunawa sa kapwa namin. Particularly sa iyong pamilya, Panginoon. Lord, huwag mo pong hayaan na magkaroon ng division ang pamilya mo na ito. Huwag mo kaming hayaan na ma-broken family, Lord God. Huwag, Lord. Ligyan mo kami ng spirito na handang magpasubmit sa iyo, sa inilagay mong mga leaders, sa inilagay mong pastor, sa inilagay mong mga mentors, workers, sa buhay ng bawat isa. Lord, give us your Spirit that will love and support each and every one sa pagkatawag namin or pagkatawag mo sa amin. Ikaw ang bida, Lord. Ikaw ang bida. Ikaw ang sentro. Sa iyo kami umiikot, Lord. Purihin ka sa iyong mensahe ngayong gabi, Lord. Bless mo ang puso ng bawat isang narito at nakarinig ng iyong mensahe. Let thy will be done. In Jesus' name we pray. Amen.